Bago tayo mag-umpisa, shoutout kay Thala Ivory Francisco, at kay Paul Patrick Paraiso, shoutout din sa mga silent viewers, at sa mga subscriber, maraming salamat sa pagsubaybay. Kung hindi sana nakakaabala, pwede bang i-share ang video? Salamat. Habang ang ibang tao ay nakatayo at naghahanap ng uupuan, naghihintay naman si Han Minji nagtawagin sa stage, dahil isa siya sa mga guest sa entrance ceremony. Napatingin naman siya kay Dojun at naalala ang nangyari sa una nilang pagkikita, kaya ito ay napasabi, hindi ako nagkakamali sa naramdaman ko noon, hindi ito isang bagay na may lalabas lang ng isang normal na tao. Kaya pala nasabi ito ni Han Minji, dahil naalala niya ang naranasan niya sa loob ng portal, kung saan tinitigan siya ni Dojun ng masama, dahil sa hindi pagrespeto ni Han Minji, kaya hindi napigilan mailabas ni Dojun ang kanyang aura. Dagdag pa ni Han Minji habang ito ay napatingin kay Dojun sa ibaba, parang tinatago mo ang totoong pagkakakilanlan mo, Mr. Lee. Habang naglalakad si Han Minji papunta sa stage napasabi ito, hintayin natin kung ano ang mangyayari, darating din ang araw na tatapak ka sa aming mundo. Habang si Dojun ay nasa ibaba, lumingon-lingon naman ito at hinahanap kung nasaan ang kanyang anak. Sa pagharap ni Dojun, nakita niya agad ang kanyang anak na nakikinig sa orientation. Napahawak si Dojun ng kanyang muka at napasabi, akalain mo yun nahanap ko siya sa daming tao na nandito, ito ba ang ibig sabihin ng pagiging tatay? Samantala ipinakilala na ang mga bisita na kinatawan ng mga kaakibat na organisasyon. Una, ang chief ng Hunter Bureau na si Jung Yun Chul. Lumapit naman si Jung Yang Chul. Ito ay yumuko at nagpakilala sa mga bagong hunters, at ang sunod nilang ipinakilala ay si Han Minji na galing sa Icarus Guild. Habang hawak-hawak ni Dojun ang kanyang cellphone, naghahanap naman ito ng malapit na restaurant gamit ang kanyang cellphone na hawak, dahil naaalala niya na gustong kumain ng beef ribs ng kanyang anak pagtapos ng entrance academy. Bigla namang napalingon si Dojun sa stage, dahil may isang nanumpa tungkol sa pagiging hunter. Napalingon naman si Dojun sa dalawang chismosa, wika ng isang chismosa, siya ang nakababatang kapatid ng Sword Emperor na nababalita, hindi ba? Akalain mo yun na siya ang kapatid ng number 1S rank. Wika naman ng pangalawang chismosa, narinig ko din na siya ay isa ng A rank base sa sarili niya, pareho na iyon sa pagiging hunter. Habang nanunumpa ang nakakabatang kapatid ng Sword Emperor, napatingin naman si Dojun sa kapatid ng Sword Emperor, dahil sa narinig niya sa dalawang marites, kaya napatanong si Dojun, ang maliit na bata na yan. Ngunit biglang napangiti si Dojun, dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang anak nang ito ay mag-uumpisa palang pumasok sa academy, na dapat irespeto niya si Yunhee, dahil siya ay magiging sobrang sikat na hunter sa future. 2 oras ang nakakaraan, natapos na din ang entrance academy, sa paglabas ng mga magulang may mga magulang na sumakit ang mga likod sa tagal, may iilan din ang masayang masaya dahil ito ay natapos na. Habang ginagamit ni Dojun ang kanyang cellphone, napatingin ang isang babae sa kanya, at mukhang humahanga sa kagandahang lalaki ni Dojun. Gayunpaman ilang minuto ang nakalipas na kalabas na din si Yunhee, tinawag ni Yunhee ang kanyang ama kaya ito ay napalingon. Nang si Yunhee ay nakalabas masaya naman niyang sinabi sa kanyang ama, tumagal ito ng mahabang panahon, hindi ba? Napatanong naman si Dojun, anong klaseng entrance ceremony ang tumatagal ng 2 oras? Pinigyan ni Dojun ang kanyang anak ng bulaklak, at binati ito sa pagpasok sa academy, napaiyak naman si Yunhee sa pag-aabala ng kanyang ama sa pagbigay ng bulaklak. Sa paghawak ni Yunhee ng bulaklak galing sa kanyang ama, ito ay napayuko at nagpasalamat. Habang si Yunhee ay naiiyak, ito ay napasabi, dapat hindi ka na nag-abala pa na bigyan ako ng bulaklak. Napatanong naman si Dojun, hindi mo ba gusto ang binigay ko sa iyo? Sumagot naman ang kanyang anak, hindi naman sa ganun. Napatanong naman si Dojun sa kanyang anak kung kailan mag-uumpisa ang school. Sumagot naman ang kanyang anak, wika nito, sa loob ng 2 araw ay hahatiin na ang mga klase. Napatingin naman si Dojun sa kanyang anak at napatanong, saang klase kakabilang? Napakamot na lang si Yunhee ng kanyang muka at napasabi, sa class D ako kabilang. Dagdag pa ni Yunhee habang ito ay nahihiya sa kanyang ama. Dahil nasa class D ito, ayon sa iyong mga marka, inilalagay kanila sa mga klase A hanggang F, gagawin ko ang lahat para makapasok ako sa A class. Napasabi na lang si Dojun nang narinig niya ito, yun ba ang ibig sabihin?
Dahil nawawala ng kumpiyansa si Yoonhee, hinawakan ni Do-jun ang ulo ng kanyang anak at napasabi, "Okay lang iyan, gawin mo ang kaya mo, kung ikaw yan, madali mo lang magagawa ang makapunta sa A-class." Natuwa naman si Yoonhee sa pagbibigay ng suporta ng kanyang ama. Napangiti si Yoonhee at napatanong, "Gutom ka na ba? Tara na kumain na tayo." Habang si Yoonhee ay natutuwa sa mga sinabi ni Do-jun, napaturo naman ito sa kanang niyang direksyon at napasabi, "Ay oo nga pala, naghanap ako ng restaurant na malapit, kung saan ay mayroong beef ribs." Bigla naman tumakbo si Yoonhee at napasabi, "May malapit na restaurant dito at may masarap na budi jjigae." Habang nagtataka si Yoonhee dahil sa daming taong nagkumpulan sa harapan nila, napasabi naman si Do-jun sa likod, "Beef ribs." Sa daming taong nasa harapan nila, napatanong si Yoonhee sa kanyang ama, ano ang nangyayari. Habang natutuwa ang mga tao sa nakikita nila, pinapagilad naman sila ng isang lalaki para makagawa ng daan. Nagulat si Yoonhee sa mga taong nakita niya, napasigaw at napasabi, "Ang chief ng Hunter Bureau, hindi lang iyon, si Miss Han Minji galing sa Icarus Guild." Habang napapasigaw si Yoonhee sa mga bigating tao na nakita niya, pinapaalis naman ng dalawang bodyguard ang mga tao na humaharang sa daan, dahil sa daming tao ang lumalapit para makita sila, nahihirapan naman silang dumaan. Bumalik ang matandang babae na nakapulang damit, para kulitin ulit si Han Minji upang makakuha ng autograph. Ngumiti namang tumanggi si Han Minji dito, kaya ito ay naiyak. May iba pa palang kasama si Jung Young-chul bukod kay Han Minji, ito pala si Lee Gang-hyun ang Sword Emperor. Nang nakita ito ng mga taong naroon, sila ay napasigaw. Nagulat naman si Yoonhee sa nakita niya, dahil kasama din pala si Lee Gang-hyun ang Sword Emperor o ang number 1 hunter. Dahil sa pagsigaw ni Yoonhee napalingon si Han Minji, dahilan para makita ni Han Minji si Do-jun. Nang nakita ni Han Minji na nandito pa si Do-jun, ito ay napatanong, "Mr. Lee, kumain ka na ba?" Habang nasa likod si Yoonhee at kapit-kapit ang kanyang ama dahil sa pagkabigla nito, tinaas naman ni Do-jun ang kanyang kanang kamay para kamustahin si Han Minji at napasabi, "Aalis na din kami para kumain." Nagulat naman si Yoonhee sa pagkausap ni Do-jun kay Han Minji, kaya ito ay napatanong sa isipan, kilala ni ama si Han Minji. Nang nalaman ni Han Minji, nakakain din pala sila Do-jun, niyaya niya si Do-jun para sumabay ng kumain sa kanila. Narinig ni Jung Young-chul ang pag-imbita ni Han Minji kay Do-jun kaya lumapit si Jung Young-chul. Napatanong naman si Han Minji kay Yoonhee, "Wika nito, ayos lang ba iyon?" Sumagot naman si Yoonhee habang ito ay nabigla sa pag-usap sa kanya ng malapitan ni Han Minji, "Oo, syempre naman." Nang nakalapit na si Jung Young-chul kila Do-jun, napatanong ito kay Han Minji kung sino ang taong nasa harapan niya. Sa paglapit ni Jung Young-chul lalong nabigla si Yoonhee, kaya humigpit ang kapit niya sa kanyang ama. Tumingin naman si Han Minji kay Jung Young-chul at napasabi, "Ito ay si Lee Do-jun, isang rift manager galing sa Seoul City Hall, naalala mo nabanggit ko siya dati." Nang narinig ni Jung Young-chul na si Do-jun pala ang nabanggit ni Han Minji, ito ay napasabi, siya pala ang taong humahawak sa hunter na iyon. Habang nakikipagkamay si Jung Young-chul kay Do-jun napasabi ito, "Ikinagagalak kung makilala ka. Ako si Jung Young-chul, ang chief ng Hunters Bureau." Yumuko si Do-jun para ito ay rumspeto at napasabi, "Ang karangalan ay akin, ang aking pangalan ay Lee Do-jun, ako ay isang manager sa Rift Management Department sa Seoul City Hall." Lumapit naman si Han Minji kay Yoonhee at ito ay hinawakan at napatanong kay Do-jun, "Ito ba ay ang nakakabata mong kapatid na babae?" Dahil sa paghawak ni Han Minji kay Yoonhee ito ay nanginig sa bigla. Napakamot si Do-jun sa kanyang muka at sinagot ang tanong ni Han Minji, "Anak ko siya." Hindi naman nakapagsalita si Han Minji sa sinagot ni Do-jun, naguguluhan si Han Minji, kaya napayuko ito at tinanong ang pangalan ni Yoonhee. Sumagot naman agad si Yoonhee sa tanong ni Han Minji, "Ako, ang pangalan ko ay Seo Yoonhee." Nang nalaman na ni Han Minji ang buong pangalan, dahil sila Do-jun ay magkaiba ng apelyido, lalong naguluhan si Han Minji at hindi makapag-isip ng maayos. Dahil nahihirapan maintindihan ito ni Han Minji, nagsalita si Do-jun, "Wika nito, ito ay isang espesyal na pangyayari." Habang ang dalawa ay naiilang sa isa't isa, napasabi naman si Jung Young-chul, "Ganun ba?
Ngunit biglang napalingon si Jung Yang Chul dahil sa ginagawang ingay ng magkapatid, wika ni Lee Gang Hyu sa kanyang kapatid. Bilisan mo na, ang lahat naghihintay dahil sa'yo. Nagalit naman ang kapatid niyang babae dahil sa sinabi niya, kaya ito ay napasigaw. Ano-ano? Alam ko ikaw lang ang nagagalit sa akin kuya. Nang nakalapit na ang magkapatid, pinakilala ni Jung Yang Chul si Lee Gang Hyun ang Sword Emperor kay Do Jun at Yoon Hee. Nagulat naman si Do Jun at si Lee Gang Hyun nang nakita nila ang isa't isa. Nang nakalapit na si Lee Gang Hyun kay Do Jun ng malapitan, napansin nito na medyo maganda ang pangangatawan ni Do Jun. Habang nakayuko si Do Jun at Yoon Hee, nagpakilala naman si Do Jun kay Lee Gang Hyun at kung saan siya nagtatrabaho. Yumuko din si Lee Gang Hyun at napasabi, natutuwa akong makilala kayo. Habang hinihimas ni Jung Yang Chul ang ulo ng nakakabatang kapatid ni Lee Gang Hyun, napasabi naman ito, narito ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Lee Yoonju. Dahil hinihimas ni Jung Yang Chul ang ulo ni Lee Yoonju, ito ay napasigaw, wika nito, aray ko, ginugulo mo ang buhok ko. Nagulat si Yoon Hee nang nalaman niya na ang nasa harap niyang lalaki ay ang number 1 hunter na si Lee Gang Hyun. Habang nagugulat pa din si Yoon Hee, napasabi naman ito sa kanyang isipan, siya ang founder na bumuo ng paggamit ng Shek, Skull at Yem na ginagamit ng mga hunters ngayon. Dagdag pa ni Yoon Hee habang ito ay napapanganga at hindi mapakaniwala, hindi ako makapaniwala na nakatayo sa harapan ko si Lee Gang Hyun ang Sword Emperor. Natawa naman si Han Minji sa reaksyong ginagawa ni Yoon Hee. Habang napapatingin si Lee Gang Hyun kay Do Jun, napatanong ito, posible ba na isa kang hunter? Ang iyong puwersa ay lubos na kahanga-hanga. Sumagot naman si Do Jun, hindi ako isang hunter. Nahihinayang naman si Lee Gang Hyun at napasabi, sigurado akong magiging magaling ka kung magiging hunter ka. Napayuko na lang at napangiting sabi ni Do Jun, salamat sa mga salitang iyon, ngunit masaya ako sa kung ano ako ngayon. Ngunit napabulong si Do Jun, wika nito, medyo matalas ang pakiramdam niya. Habang si Lee Yoonjo ay nababagot, tinawag naman siya ng kanyang kuya para kumustahin sila Do Jun at Yoon Hee. Ngunit napasabi na lang ito, hindi ako interesado sa mga taong mas mahina sa akin. Biglaan namang lumingon patalikod si Lee Gang Hyun at tinawag ang pangalan ng kapatid niya. Nanginig naman si Lee Yoonju sa ginawang pagtingin ng kanyang kuya. Kaya wala itong nagawa kundi magpakilala, lumapit ito at yumuko at kinamusta si Yoon Hee habang minamaliit niya si Yoon Hee. Dahil sa ginawang asal ni Lee Yoonjo, nahihiya naman si Jung Yang Chul, at ang kanyang kuya na si Lee Gang Hyun. Pagkatapos niyang kumustahin si Yoon Hee, ito ay napalingon at napasabi, pero hindi ibig sabihin nun ay kikilalanin kita, mister. Kahit hindi maganda ang asal na pinapakita ni Lee Yoonjo, hindi ito pinansin ni Do Jun at napasabi, okay, ikinagagalak kitang makilala, Yoonju. Napabuntong hininga naman si Jung Yang Chul at napasabi, ngayon ay tapos na tayo magpakilala sa isa't isa, kumain na tayo. Samantala dinala ni Jung Yang Chul sila Do Jun sa isang VIP restaurant, ito ay sobrang sikat sa lahat ng mga hunters. Habang sila ay nakaupo napasabi naman si Han Minji, wika nito, kahit ako ilang beses lang nakapunta dito. Ngunit biglang nagsalita si Jung Yang Chul, wika nito, ako naman, dito ako nag-almusal kaninang umaga. Natawa na lang si Yoon Hee sa narinig nito, ngunit nang ito ay narinig ni Lee Yoonju, ito ay napasabi, wala akong paki, hindi naman namin tinatanong. Bigla naman nagtaka si Do Jun sa tinanong ni Han Minji, wika ni Han Minji, ngayon na iniisip ko ito sa unang pagkakataon na nakilala kita, Mr. Lee, ako ay nasa gusaling ito, hindi ba? Dagdag pa ni Han Minji, nakita kitang kausap ng senior ko bago ang rank evaluations. Napatanong naman si Do Jun kay Han Minji, kumusta na si Hunter Kang Minhyuk? Sumagot naman si Han Minji, wika nito, ganun pa din, masungit pa rin siya gaya ng dati, hindi naman inaasahan ni Yoon Hee na madaming kilalang S-rank hunter ang kanyang ama. Habang ito ay papasubo ng pagkain, ito ay napasabi sa isipan, sigurado akong sinabi niya na isa siyang rift manager, ibig bang sabihin pumapasok din siya sa loob ng portal. Biglang nagulat si Yoon Hee sa pagsubo niya ng kanyang pagkain, napatingin ito kay Jung Yang Chul at napatanong, paano magiging ganito kasarap ang pagkain? Natawa naman si Jung Yang Chul at napasabi, sige lang at kumain ka hanggat gusto mo, ngunit napabulong si Jung Yang Chul, wika nito, hindi na ako magsasabi pa, dahil dito ako lagi kumakain.
Nang narinig ito ni Lee Yunjo na nasarapan si Yunhee sa pagkain na kain niya, napabuntong hininga ito at napasabi, ordinaryong tao. Dahilan para magalit ang kanyang kuya at tinitigan ito, natawa na lang si Han Minji. Dahil sa ginawang pagtitig ni Lee Ganghyo sa kanyang kapatid, nagtampo si Lee Yunjo at napasabi, laging masama si kuya sa akin. Yumuko naman si Lee Ganghyun at humingi nag-sorry kay Yunhee, dahil sa pagsabi ng masama ng kanyang kapatid. Nang nakita ni Yunhee na nagso-sorry si Lee Yunjo, ito ay napasabi, hindi okay lang iyon, laking pasasalamat ko talaga na makakain ng masarap na pagkain tulad nito. Dagdag pa ni Yunhee habang ito ay napalingon sa kanyang ama, hindi ba tama ako, ama? Gayunpaman hindi ito pinansin ni Dojun, dahil sarap na sarap ito sa kinakain niya. Nagulat naman si Yunhee dahil nakatatlong mangkok na pala ang kanyang ama. Kaya napasabi si Yunhee, ama, gagawin ko ang lahat para makapagluto ng masarap na pagkain. Sumagot naman si Dojun habang ito ay ngumunguya, maganda iyan. Habang ang mag-ama ay nag-uusap, napatanong naman si Han Minji kay Yunhee, wika nito, gusto mo bang gumawa ng preliminary assessment dahil nandito ka rin naman, nagawa mo na ba ito? Napatanong naman si Dojun, ano ang preliminary assessment? Nang narinig ni Lee Yunjo na tinanong ni Dojun kung ano ang preliminary assessment, ito ay pinaliwanag niya habang ito ay nagmamalaki, wika nito, ang sinasabi ni Han Minji, na ang preliminary assessment, ay isang bagay para alamin ang potensyal ng isang hunter, at iba pa, sa paggamit ng isang espesyal na makina. Dagdag pa ni Lee Yunjo habang minamaliit niya si Dojun at Yunhee, wika nito, hindi mo kailangang maging hunter para magawa ito, pero dahil mahal ito para makakuha, hindi ito magagawa ng kahit sino. Nang narinig ni Lee Ganghyun ang kawalang modo ng kanyang kapatid, ito ay tinitigan niya ng masama, dahil sa ginawang pagtitig ng kanyang kuya napasabi ito, ano ngayon, nagpapaliwanag lang naman ako. Napakamot na lang si Yunhee ng muka at napasabi, salamat sa pag-aalok, ngunit, bago matapos ni Yunhee ang gusto niyang sabihin, nag-alok naman si Jung Yang-chul na siya ang gagastos para dito, kaya natuwa si Yunhee at napasabi, gusto ko iyong gawin. Dagdag pa ni Yunhee habang ito ay masayang-masaya, hindi ko pa iyon nagagawa. Napabuntong hininga na lang si Lee Yunjo at napabulong, ang swerte naman. Nang pumayag na si Yunhee, napasabi naman si Lee Ganghyun, mabuti iyan, bakit hindi mo rin subukan, Mr. Lee? Gayunpaman ito ay tinanggihan ni Dojun, nagulat naman si Han Minji at napatanong, bakit naman Mr. Lee? Dagdag pa ni Han Minji, kung maganda ang resulta, pwede ka maging isang hunter, ngunit napasabi si Dojun, hindi talaga ako interesado dyan. Nang narinig ni Jung Yang-chul na tumanggi pa din si Dojun, ito ay napatanong, pakiusap subukan mo, hindi ba ito ay isang bihirang pagkakataon? Napasabi naman si Lee Ganghyun, medyo curious din ako. Kaya wala na lang nagawa si Dojun at pumayag, dahil sa pangungulit ng tatlo. Nang inaalam ng spesyal na makina ang kakayahan ni Yunhee, kinakabahan naman ito kung anong rank ang lalabas dito. Nang natapos ng malaman ang kakayahan ni Yunhee, may isang papel naman ang lumabas sa spesyal na makina. Sa pagkuha ni Han Minji sa papel na ito para tignan, napapatingin naman si Dojun kay Han Minji. Nang nabasa na ni Han Minji ang nasa papel, nalaman niya na may potensyal si Yunhee bilang maging isang A-rank hunter. Natuwa naman si Yunhee sa narinig niya, dahil may potensyal siya maging isang A-rank hunter. Namangha naman si Lee Ganghyun at napasabi, medyo bihira iyan, ang iyong nakatagong potensyal ay sigurong kahanga-hanga. Napatingin si Han Minji kay Dojun at napasabi, mukhang mabubuhay ka ng magandang buhay sa hinaharap, hindi ba Mr. Lee? Sumang-ayon na lang si Dojun kay Han Minji. Habang palapit si Yunhee kay Lee Yunjo, bigla namang nagsalita si Lee Yunjo habang ito ay nahihiya, hindi na masama. Natuwa naman si Yunhee sa papuring sinabi ni Lee Yunjo, kaya ito ay nagpasalamat. Napalingon na lang si Lee Yunjo sa kanang direksyon niya, dahil ito ay nahihiya at sa ginawang pagngiti ni Yunhee, ngunit siya ay napabulong, bakit lagi siyang nakangiti na parang tanga. Nang nalaman na ni Yunhee ang kanyang kakayahan, nagsalita naman si Han Minji na si Dojun na ang susunod, tumango na lang si Dojun. Habang si Yunhee ay natutuwa sa nakuha niyang resulta, nagsalita naman si Lee Yunjo habang minamaliit pa din si Dojun, ito ay isang pag-aaksaya ng oras, umalis na lang tayo at kumuha ng isang tasa ng kape o isang bagay sa halip,
Nang narinig ito ni Jung Yang Chul at ng kanyang kuya, tinitigan siya ng masama ng dalawa, kaya nagalit si Lee Yunju at napasigaw, "Ano na naman?" Habang si Do Jun ay nasa special na makina, para alamin ang kanyang kakayahan, ito ay napasabi sa isipan, ito ay nakakainis.